Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na tumataan sa buong sanlibutan, tanggapin natin ang isang dakila at banal na pagbati sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Nalalaman natin mga kapatid at mga kaibigan na mayroong propesiya, mayroong utos na kapag ka ang watawat ay itinaas sa mga bundok, ating tingnan. At pag ang pakakak ay hinipan, tayong lahat ay makikinig. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't isang dakilang panahon at pagkakataon na ating nakita ang pagtataas ng watawat, na ating nakinig ang paghihip ng pakakak sa banal na bundok ng Sayon. Kung kaya't mga kapatid at mga kaibigan, patuloy ang paanyaya na tayo maging bahagi nito at sama-sama tayong magsiawit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ayon pa rin sa nasusulat, magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sayon. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kaniyang mga gawa. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't dakila ang katiyakan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya't tayo magsamantala na magsiawit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Patuloy natin ipahayag mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Ang nag-iisang Diyos na tunay na ating nakilala sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Jesucristo, patuloy tayong magtaas ng dakilang pagpupuri at pagpapasalamat. Salamat sa iyo, aming Ama. Awitin natin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy nating itaas ang pangalan ng Hari ng mga Hari
Awitin natin mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang banal na lupuan. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng habag ng awa, na nagsugo ng kanyang bugtong na anak sa ikaliligtas ng lahat ng mga sumasampalataya, tunay nga, Panginoon, na itinakas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong banal na lupuan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat dumating ang panahon at pagkakataon, banal, maluwalhati, na mahayag na ang iyong banal na katwiran sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na ginagamit mong talisay na kasangkapan upang ipahayag ang mga banal na katwiran ito. Amen. Salamat, Panginoon, at kami naman bilang iyong mga lingkod, patuloy kaming nagtataas ng aming pagtitiwala na ikaw ang mamagitan sa aming mga kapatid at mga kaibigan na tatawagin mo sa iba't ibang panig ng sanlibutan. Amen. Patuloy namin tinitiwala sa iyo ang banal na ministeryong ito na patuloy ni ikaw ang naggagawad ng karunungan at kaalaman sa iyong lingkod na itinatayo upang saysayin ang iyong banal na katuwiran. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na lublukan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Binabati po namin ang lahat ng mga tao sa buong sanlibutan na kapayapaan ay sumaating lahat. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa buong mundo, sa pangalan ni Kristo Jesus na kanyang bugtong na anak na sinugo na paniniwalaan natin. Ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. So ipapangaral po yung katwiran na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng patibay at matatag na relasyon bawat isa, upang makatyak tayo sa paghihintay at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayo mga tapat na katiwala. Sang-ayon po ba tayo doon, mga kapatid at kaibigan sa pananampalataya? Amen. Jesus Christ is the foundation of our faith. Jesus Christ is the author of our faith. Jesus Christ is the minister of our faith. Amen po ba tayo? Amen. So, lahat ng foundation ay nasa pamamagitan ng ating tagapagligtas na paniniwalaan. Amen po ba? Amen. So, ang bawat mananalig at
magtitiwala ng tapat na saksi tayo na binuhay siya in the third day, tayo po yung may mga relasyon na itinayo niyang banal na bundok ng sayo na nakarecord sa langit. Amen. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Ginawa tayo ng karakter na paniniwalaan natin. Kaya po, subaybayan nyo kami, pakikuha natin yung Bible natin sa ating mga tahanan upang makatyak tayo sa napapanood at napapakinggan natin. Amen po ba? Amen. Ang kaluwalhatian ng sayon at ang kanyang bagong pangalan. Book of Isaiah chapter 62. Pakibasa po natin, wala pong bayad ditong nadidinig nyo ipinapangaral sa social media. Ang pakikinabangan po natin dito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya, sapagkat sa panahon ng kawakasan, talagang mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Amen po ba? Maraming unexpected na mga kalamidad na dumarating na hindi natin inaasahan, nabibigla na lang tayo. So mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit upang makatyak na tayo na habang tayo ay naglalakbay sa mundo, Amen. meron tayong pinaniniwalaang hula ng mga banal na propeta na tayo naman ang tutupad ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ito ng mga banal na apostol 1,000 years ago na ang nakalilipas. Amen po ba? Amen. Book of Isaiah chapter 62 verse 1, verse 2, verse 3, verse 4. Pakisubaybayan niyo po kami, pakisaliksik natin upang tumibay, tumatag yung ating pananampalataya sa pag-iintay natin na tayo yung pinisan niya sa paniniwala, pinisan tayo ng kanyang bibig, ng kanyang karunungan, na masusumpungan natin sa banal na aklat ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo ang lahat ng paniniwalaan natin. Dahil sa Sayon ay hindi ako tatahimik at dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Amen. Naunawaan po natin yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, mga kapatid at mga kaibigan. Samahan nyo kaming bulay-bulayin and then paki-download nyo yung mga Bible nyo sa inyong gadget, paki-write nyo ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Tayo po ang iniimbitahan sa panahon ng kawakasan, any organization, any religion ang imbitasyon, wala siyang itinatangi sa pag-iimbita niya sa ating lahat. Ako po'y taong katulad nyo na ipinapahayag ko yung kagandahan at kabutihan loob ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na paglalagakan natin ng paniniwala upang tayo makatiyak na sa pag-iintay at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba? Amen. Ang sabi rito, dahil sa Sayon, hindi ako tatahimik. Ang sabi po ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias. At dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga hanggang sa ang kanyang katwiran na lumitaw na parang ningning. Nauunawaan po natin yung katwiran lilitaw na parang ningning. At ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Tignan nyo, magniningning yung katwiran ng patotoo na binuhay na maguli yung ating Panginoong Jesucristo na paniniwalaan. Makikilala natin yung tumawag sa atin at pumili at naghalal sa atin ng isang matatag at matibay na kaharian na nakatalana sa langit. Maliwanag po ba sa mga iniimbitahan sa huling hapunan? Iniimbitahan sa kasalang magaganap? Tayo yung mga panauhin niya, tayo yung mga bisita niya na inanyayahan niya sa isang piging na magaganap na nag-iintay sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba sa atin, mga kapatid at mga kaibigan? Amen. Pakisubaybayan nyo kami. Kunin din natin yung Bible natin sa ating mga tahanan.
Dahil dito lang natin na matitiyak yung kaligtasan natin bawat isa. Ang itinayong banal na bundok ng Sayon, tayong mga iniimbitahan na maglalagak na ng paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, na binuhay siyang maguli in the third day. May mga matibay at matatag tayong relasyon bawat isa. Tayo ang bahagi ng kanyang katawan. Tayo ang bahagi ng kanyang templo. Tayo ang bahagi ng kanyang sambahayan. Tayo ang bahagi ng kanyang gusali. Maliwanag po sa atin. Amen. Bagamat maraming sangkap ang kanyang katawan, isang bautismo tinanggap natin lahat. Amen po ba? Amen. Napasakop tayo sa pamamahala ng ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Kaya po, ang sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, dahil sa Sayon ay hindi ako tatahimik, at dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. So wala pong ibang pangalan kundi banal na bundok ng Sayon ng bayang banal niya na pinili at ninasaan niyang dakong tahanan magpakailan-kailan paman. Amen po ba? Amen. Mananahan sa bawat iniimbitahan yung katwiran ng patotoo sa ating puso at isip. Lalabas na sa labi natin yan, no? Hayag na sa social media. Saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. May pinaniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol at katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Meron tayong matibay at matatag na paniniwalaan, kaya meron tayong relasyon sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Matitiyak natin na binibigyan tayo ng katiyakan sa paghihintay at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito na tayo ang katipan niya. Amen po ba? Amen. Kaya po hindi na siya matahimik, ano? Inaalala niya yung kanyang mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Siya din ang gumising sa atin sa alamok upang ihanda sa buhay na walang hanggan. Tayo ang nagbabalik ng maraming katwiran sa ating Panginoon Diyos. Ano po? Amen po ba? Amen. Ang deklarasyon po ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, ang kaluwalhatian ng Sayon at ang kanyang bagong pangalan. Ano po? Kaya mapalad yung mga ini-encourage ng Panginoong Jesucristo na paniniwalaan natin yung ating author and finisher ng ating paniniwala, yung founder ng ating pananampalataya, yung guro ng ating pananampalataya. Ilalagak natin yung paniniwala natin doon sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po sa atin. Amen. Tayo ang katipan niya, tayo ang mga partakers niya, tayo ang participants niya. So ako, tao rin katulad nyo na itinayo at ginamit niya ako na ipahayag ko yung katuparan na ginawa niya sa ating lahat upang makatyak tayo sa kaligtasan bawat isa. Pare-parehas tayo nag-iintay sa muli niyang pagpalito. Amen po ba? Amen. So wala pong bayan dito. Ang pakikinabangan natin dito maligtas yung ating mga kaluluwa. At alam naman natin bilang mga tao na yung nakikita nating panlabas na anyo, bumabalik sa alamok. Ngayon, maging wise tayo. Amen po ba? Amen. Upang makatiyak tayo na sa pagparito ng ating tagapagligtas, datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. At talagang napakarami pang mga kalamidad na unexpected sa second coming of Jesus na talagang manginginig at masisindak tayo sa takot. Pero ang pag-ibig niya sa buong mundo, kinakasin takot doon sa mga iniimbitahan niya na itinakda niyang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Book of Isaiah chapter 62 verse 1 and 2, at makikita ng mga bansa. Naunawaan po natin, makikita ng mga bansa ang iyong katwiran, maririnig ito ng lahat ng mga may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen.
At makikita ng mga bansa ang iyong katwiran at ang lahat na hari ang inyong kaluwalhatian at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipinangalan ng bibig ng Panginoon. Ano po ang ipinangalan ng bibig ng Panginoon sa maluwalhating iglesia, sa maluwalhating relihiyon? Banal na bundok ng Sayon, ang kanyang bayang banal na sariling pag-aari. Narinig nyo yung bagong pangalan? Hindi na bago itong bundok ng Sayon. Hindi pa tayo tao, hula na ito ng mga banal na propeta. Alamin natin ngayon yung mga nagsinitawan. Yan ang bago. Pero ang bundok ng Sayon, kalipunan nito ng mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano niya i-restore, kung paano niya itayo, i-build yung bayang banal na sarili niyang pag-aari. Ibinibuild niya yung bawat participant sa paniniwalang espiritual. At may testimony tayong paniniwalaan na nangyari yung karakter 1,000 years ago at everlasting character itong napapakinggan natin hanggang sa muli niyang pagparito na datnan tayong mga faithful and wise servant. Amen po ba? Amen. God is love. So loved the world that He gave only begotten Son, but whose belief in Him shall not perish, but have everlasting life. Nakuha natin yung pag-ibig niya sa buong mundo. Kaya, ang pangangaral, social media, transparent. Amen po ba? Amen. Kasi lahat tayo inibig ng Panginoon Diyos eh. So, ang paghahagis ng lampat, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, nationwide, worldwide. Hindi tayo pinagtatayo ng kutang bato. Hindi siya timitira sa kutang bato. Anyong bahay ang itatayo nyo sa akin? Sabi ng Panginoon. Hindi tayo pinagtatayo. Madidinig natin yung tinig ng pakakak. In Book of Joel chapter 2 verse 1, hipan ninyo ang pakakak sa Sayon. Magpatunog kayo ng banal na hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Naunawaan po natin kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa banal na bundok ng Sayon. Specific po yan. Kaya sa lahat ng mga listeners, followers, participants, partakers, makinig ang may pandinig. Unawain po natin mabuti sapagkat hindi madaling pumasok sa kaharian ng langit. Amen po ba? Amen. Katwiran po ito ng hari ng mga hari. Hukom ng mga hukom. Si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang lahat ng tuhod ay magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya ito hong binabasa ko sa hula ni Propeta Isaias na sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, sa panahon ng kawakasan, matutupad po ito ngayon dahil siya rin ang tumatawag at gumigising sa atin sa alabok upang maunawaan na natin yung katotohanan na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng sagradong relasyon. Amen po ba? Amen. Sagrado yung relasyon. Perfect relation. Sa pamamagitan ng daang bagot buhay na kanyang itinalaga sa lahat ng mga tao. Ang Panginoong Jesucristo po ang daan at katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi niya kung saan siya naroroon, doon tayong lahat. Maliwanag po sa atin, paniwalaan natin yung ating tagapagligtas upang makatyak tayo sa pag-iintay natin at makatyak tayo doon sa regalo na ibinibigay sa atin bawat isa na yung tinatawag niya tatanggap ng putong ng karangalan magpakailan-kailan pa man. Lucas chapter 4 verse 7, at ang Panginoon ay maghahari sa banal na bundok ng Sayon ngayon
at magpakailan-kailan pa man. Ang gagalak po yung hula ni Propeta Mikas, ano? Sa lahat ng mga banal na propeta, talagang ang banal na bundok ng sayo ng ibinigay sa kanilang bagong pangalan upang maghari siya sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Yan lang po ang dalisay na relihiyon na nakatala sa langit. Kaya ang kaluwalhatian ng sayon at ang kanyang bagong pangalan. Wala pong ibang pangalan, kundi banal na bundok ng sayon, ang bayang banal niya na sariling pag-aari, recorded in heaven. Deklarado po ang Panginoong Diyos sa bundok ng sayon. Amen po ba? Amen. Kaya sa lahat ng magiging participant, sa lahat ng magiging partakers ng Panginoong Jesucristo, nakagagalak po dahil talagang ang Diyos ay pag-ibig, pinapangaral yung kanyang kagandahang loob at kabutihan sa lahat ng mga tao na walang bayan, at ang pakikinabangan natin dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya nasa physical tayong kalagayan, so makiisa tayo sa paniniwala na siya ang nagpapasagana, siya ang nagpapayaman ng paniniwala natin, siya ang nagbigay ng pag-asa sa atin at kagalakan, siya yung Espiritu Comforter na mga aliw, na maaliw sa atin bawat isa, na sa paniniwala meron tayong katiyakan sa paghihintay na sa muli niyang pagparito daratnan tayo mga faithful and wise servant. Amen po ba? Amen. Tayo yung tinubos niya sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. At ngayon napupo tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Yan po ang pagsisisihan nating kasalanan. Walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Kundi base na natin, i-focus na natin yung ating puso't pag-iisip ng buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Focus na natin yung paniniwala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. At makikita ng mga bansa ngayong katwiran at lahat na hari ang inyong kaluwalhatian, at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipinangalan ng bibig ng Panginoon. Naunawaan po natin yung dalisay na relihiyon. Sa bibig ng Panginoon ang galing yung pangalan ng banal na bundok ng sayon. Amen po ba? Amen. Hindi po sa tao nang galing. Sa bibig ng Panginoon ang galing yung pangalan ng bundok ng sayon. Amen po ba? So nakagagalak na binibigyan tayo ng bukas na pagkaunawa at pinatatatag at pinatitibay ang sino mang mga nakakarinig ng pagpapahayag ng kagandahan at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide. Alam po bayan dito, libre. Ang pakikinabangan natin dito, buhay na walang hanggan. Naunawaan na po natin at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawang naglilingas. Talagang magliliwanag sa buong mundo. Amen po ba? Amen. At ang ipapangalan ng Panginoon Diyos sa lahat ng sasaksi sa buktong niyang anak na nagpapatotoo ng binuhay ng maguliin Duterte sa bibig ng Panginoon ang galing at lumabas yung salita. Ano po? Na banal ng bundok ng sayon, yung bawat nakikisa sa paniniwala at nagpapatotoo na binuhay siyang maguliin Duterte. Tayo yung sambahayan niya na itinayo na nakarecord na sa langit. Maliwanag po ba? Amen. Ito po, diretso-diretso yung sinabi niya kay Propeta Isaias Makikita ng mga bansa yung katwiran. Maririnig ng lahat ng mga bansa yung katwiran ng ating Panginoon Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. At ng lahat na hari ang inyong kaluwalhatian. At ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipinangalan ng bibig ng Panginoon. Napakasarap po makipagpaligsahan sa digmaang spiritual sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Talagang binibigyan tayo ng assurance of faith bawat isa. At talagang ang Panginoong Jesucristo ang
tumawag napakapalad natin na may inaalala tayong hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol na natuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. So nakagagalak dahil siya yung guidance natin Siya yung hari ng mga hari na nakatayo sa banal na bundok ng Zion in Book of Revelation chapter 14 verse 1. Ang iniligtas po ng Panginoon Zion. Amen po ba? Amen. At nakikinay yung dalisay na relihiyon ng Panginoon banal na bundok ng Zion. Naunawaan na po natin Amen. na pinangalan ng bibig ng Panginoon sa dalisay na relihiyon. May dalisay pong relihiyon, banal na bundok ng Zion. Sabi ni Apostol Santiago, dalawin nyo ang dalisay na relihiyon. Specific po, ang pinadadalaw na dalisay na relihiyon merong bagong pangalan, ang kaluwalhatian ng Zion at ang kanyang bagong pangalan. Naunawaan po natin na meron talagang dalisay na relihiyon na itinakda ang Panginoon sa lahat ng sasaksi sa bukong na anak. Ang dalisay na relihiyon na itinakda niya na nanggaling sa bibig ng Panginoon yung pangalan ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Hindi naman sa tao nanggaling yung yung pangalan Sa bibig ng Panginoon nanggaling yung pangalan ng banal na bundok ng Zion. Kaya nga isang bansang banal ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Tayo ang mga mamamayan niya dito. Tayo ang community niya dito na nilalang niya nakawangis ng kanyang bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Sa pamamagitan ng paniniwala, nagkaroon ng paglikha sa atin at naging new creature tayo sa paniniwala. At lahat ng nagsisunod sa pagbabagong lahi, lahat ng nagsisunod sa ating tagapagligtas na saksi tayo nagpapatotoo. That is generation of Christ in the resurrection. Maliwanag po ba? Amen. Tayo lahi ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi dahil tayo yung hinirang niya at pinili at inihalal niya matibay at matatag na kaharian na inirecord niya sa langit dahil tayo yung nagpapatotoo sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo na binuhay siya maguli in the third day. Nagigets po natin. Amen. So, talagang napakadalisay na salita ng Panginoon Diyos ito kay Propeta Isaias na sa bibig ng galing ng Panginoon Diyos yung pangalan ng banal na bundok na Zion. Kaya sa digmaang espiritual, hinipa na po ang pakakak sa Zion. Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na. Amen po ba? Kaya tayo namamaka dahil talagang napakaraming dumarating na mga kalamidad na hindi natin inaasahan. So, panalangin tayo day and night upang patuloy na lumago, sumagana tayo sa spiritual na paniniwala upang makatyak tayo sa muli niyang pagparito na datnan tayong mga faithful and wise servant. Madatnan niya tayong mga steward niya. Ano po? Lahat naman tayo steward. Lahat naman tayo yung mga participant. Katulad nyo rin ako. Participant din ako. Kaya napakabuti ng kanyang kagandahang loob sapagkat itong mabuting balita ipinapangaral kung saan ipinapangaral, specific na napapakinggan natin na sa banal na bundok ng Zion ipinapangaral lang kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Kaya po, walang bayan dito. Ang pakikinabangan natin dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Kaya kalayaan natin ngayon na magsaliksik at magsuri upang makatyak na tayo sa panahon ng kawakasan
ano man ang kalagayan natin sa paniniwala, ay talagang binibigyan tayo ng pagkakataon na makapagsuri bawat isa. Amen po ba? Amen. So napaka-linis ng kagandahan at kabutihan loob ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paglalagaan natin ng paniniwala. Talagang siya yung guidance natin sa madilim na mundo. Kaya madilim na mundo, nabalot na ng kasamaan ng mundo. Amen po ba? Amen. Talagang nakamamanghana yung nangyayari. Kaya ang may pandinig, unahin natin mabuti upang tayo ay sumagana sa paniniwala at ito yung maghahatid sa atin sa tagumpay at kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Book of Isaiah chapter 62 verse 3, ikaw naman ay magiging putong ng kagandahan sa kamay ng Panginoon at diademang hari sa kamay ng iyong Diyos. Tingnan nyo, ang banal na bundok ng Zion sa bawat participant ng Panginoong Jesucristo, sa bawat partakers ng Panginoong Jesucristo. Sinabi niya kay Propeta Isaiah ito, ikaw naman ay magiging putong ng kagandahan sa kamay ng Panginoon. Wow, nakagagalak. Amen po ba? Sa bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo, sinabi niya kay Propeta Isaiah na ikaw naman ay magiging putong ng kagandahan sa kamay ng Panginoon. Sa bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo, tayo pala yung magiging putong sa kagandahang kamay ng Panginoong Diyos. Amen po ba? So magbangong sabyo at hain, ano? Dahil siya tumawag at pumili sa atin bawat isa. Siya yung nag-iimbita sa atin ngayon eh. Tao rin akong katulad nyo. Pag-aralan nyo akong mabuti. Dahil ang pinapahayag ko ay kalooban ng Panginoon Diyos. Tao rin ako katulad nyo na ginagamit lang niya ako na ibuka yung aking labi at ipahayag yung kanyang kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga tao na walang bayad. Amen po ba, mga kapatid at kaibigan sa paniniwala ng mga saksi na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas? Amen. Kaya po walang bayad dito eh. Katulad nyo rin ako na nag-iintay ng katuparan na magaganap in the second coming of Jesus. Na mga tayo maging steward niya. Tayo yung mga kamanggagawa niya sa kanyang ubasan. Amen po ba? Amen. So nakagagalak po na gamitin niya tayo mga maluwalhating kasangkapan sa kanyang ministeryo. Amen po ba? Amen. Kaya sa bawat iniimbitahan ng ating Panginoong Jesucristo talagang magsuri na tayo upang makatsak na tayo sa pagbabantay at paghihintay natin. Ito na po yung last days, ito na yung araw ng Sabat. Baka nangingili na tayo at napupuot sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Aminin natin na tayo na biktima ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya hinahanap ng ating Ama sa Langit yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil maraming lumitaw na mga peking mananamba. Amen po ba? Kaya hinahanap yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Na ang tunay na mananamba, mga saksi at nagpapatotoo na binuhay na mag-uli in the third day ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mga tuhod at labi ay magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Ang nagsasabi na labi na si Jesus ang Panginoon at ang nagsasabi na mga labi na si Jesus ay Panginoon ng mga Panginoon, saksi na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag na meron tayong matibay at matatag na relasyon. Bawat isa, may nangyaring gulat na pinaniwalaan tayo. Maliwanag po ba? Amen. Na idinidikta na, ipinaplanting na sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo upang ito'y lumabas na sa labi natin. Na hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na mag-ahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, at yung katwiran ng patotoo sa muli niyang pagparito, yan din yung babago sa merong kabulukan, napapalitan ng walang kabulukan, yung nabubulok na nakikita natin
sa ating mga pisikal na kalagayan. Amen po ba? Amen. Kaya sabi dito sa verse 3 ng buko pa Isaiah chapter 62, ikaw naman ay magiging putong ng kagandahan sa kamay ng Panginoon. Nakagagalak po dun sa mga iniimbitahan na itinatanim na yung katwiran sa puso't isip natin na binuhay siyang magmuli in the third day. Tayo yung magiging putong sa kamay ng Panginoon sa bawat magiging partakers at participant ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ito po yung hula na sinabi ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo na matutupad sa bawat individual na magiging participant ng Panginoong Jesucristo. Ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay sumasampalataya sa nagsugo sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya isinugo ang Panginoong Jesucristo upang iligtas na yung kanyang bayang banal na naalipin ng walang kabuluhan ng paniniwala. Kaya eto na ngayon yung restoration. Eto na yung inire-restore tayong lahat. Ikaw naman ay magiging putong ng kagandahan sa kamay ng Panginoon at diademang hari sa kamay ng iyong Diyos. Hindi ka natatawagin pang pinabayaan, hindi na rin tatawagin pa ang iyong lupain nag-iba, kundi ikaw ay tatawagin Hepsiba. Galing ano po? Talagang nakaka-amaze. Bagamat tayong lahat talagang nasa ilalim ng silong ng mga langit hindi tayo accepted sa mga kalamidad na dumadating sa buong sanlibutan. Ano po? Pero ito, binibigay sa atin yung napakabuti kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paglalagaan natin ang paniniwala upang tayo ay makatyak na sa kaligtasan ng buhay na walang hanggang bawat isa. So naramdaman natin yung pag-restore niya sa banal na bundok ng Zion. Kaya sa panahon ng kawakasan, napakadakila ng pag-ibig niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Talagang ako'y na-amaze. Bagamat isang hamak, ano po, ang kalagayan ng inyong lingkod, talagang ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos ay pinapakaral na walang bayad upang pakinabangan natin ito at makatyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Maalis yung pangamba nyo. Amen po ba? Amen. Lahat naman tayo may mga Bible sa ating tahanan Kaya pasusuri nyo napapakinggan at napapanood nyo sa social media. Amen po ba? Kaya ako dati rin talagang ninanasa ako na talagang bilang tao makapaglingkod ako ng tunay na paglilingkod. Pero nang dumating sa buhay ko na talagang ipinagkaloob niya yung aking mga daing at panalangin, talagang nararamdaman ko na inaaliw niya yung aking puso't pag-iisip sa pag-iintay ko ng lahat ng katuparang magaganap sa panahon ng kawakasan. Kaya ito po yung napakadakilang gawain natin bilang tao. Alalahanin natin yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Nakausap ng mga banal na apostol ang tagapagligtas, nakita nila, nahipo nila, isinaysay nila ang katwiran ng patotoo sa buong sanlibutan na ang Diyos ay pag-ibig. Walang dagdag, walang bawas ang karakter na napapakinggan nyo na pinapahayag sa social media. Amen po ba? Nakabatay tayo sa hula ng mga banal na propeta na sinaksiyan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Kaya perfect, walang dagdag, walang bawas, nakabase lang tayo sa hula at patotoo. Sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias yan, na ang tumutupad at gumaganap merong propesya at patotoo. Tunay ngang magliliwanag at magniningas at magniningning ang katwiran niya sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. So nakagagalak sa mga kapatid na mag-iintay na meron tayo mga relasyon na pinaniwalaan, nasaksi tayo na binuhay na pagmuli yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. So kaya isinugo upang tayo
igawa ng relasyon na matibay at matatag. Tatandaan po natin, hindi sa isip natin gagawin nitong kabutihan para maipakita natin sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Kundi sa kalooban niya nangyari ito at pinangyari niya upang tayo ay magkaroon ng relasyon at maging mabuti tayo sa paningin niya. Amen po ba? Amen. Tatandaan natin, hindi sa isip natin na gagawin yung hain. Ano po? Siya rin ang naghain ito. Nakukuha natin. Amen. Sa pag-iisip din niya nangyari lahat ito. Kaya nga ang isang napakadakilang bagay lang natin magagawa rito ay magpasakop tayo sa pamamahala ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Siya rin ang nag-prepared at naghanda sa dalisay at maluwalhating relihiyon na inihanda niya na walang dungis at kapintasan o kulubot man. Tinawag niya at itinala niya sa langit ang bawat individual na participant na saksi na binuhay siyang maguli in the third day. Siya po ang nag-record sa langit ng maluwalhating iglesia na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. At sa bundok po ng Sayon, hihipa ng tinig ng pakakak, hihipa ng trompeta upang madinig ito ng lahat ng may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganin. Amen po ba? Amen. Kaya, listen carefully, people of Zion. Makinig po tayong mabuti, unawain natin mabuti, at paki-download nyo yung Bible nyo, any Bible, ano po, ang gamit namin, King James Version, International Bible. Paki-download nyo sa inyong gadget ang Bible nyo, and then i-write nyo ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, 100 verses, Genesis up to Revelation. Ang nagpapatunay po niyan ang Panginoong Jesucristo sa kanyang banal na kasulatan. Ngayon, i-edit nyo rin yung mga ibang relihiyon kung gusto nyo i-edit na sa inyo yung kalayaan. Amen po ba? Ang kagalakan ng bawat isa rito, mismong tayo mag-a-apply at mabubuhay, living by faith, nagte-testimony tayo, nasaksi tayo na binuhay siya maguli in the third day, recorded in heaven na tayo, bawat isa. Amen po ba? Amen. Yan po yung napakadakilang grace and mercy na ibinigay niya sa lahat ng mga tao sa silong ng mga langit. Hallelujah. Habag at awa ang inihasik ng Panginoon Diyos sa silong ng mga langit dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Kaya makinig ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Sapagkat ang panahon ng kawakasan ay sadyang mapakanib na. Talagang magugulat na lang tayo sa mga dumadating na kalamidad na mga unexpected. Amen po ba? Amen. Pero kung tayo tinatawag na iniimbitahan at binibisita na tayo, magpakumbaba na po tayo sa panahon ng kawakasan. Dahil talagang kakaiba na ang nangyayari sa panahon ng kawakasan. Naunawaan na po natin yung sinabi ng Panginoon Diyos at kay Propeta Isaias na idiniliver ko sa inyo ngayon. At lagi nyo puntahan sa access ng www.iglesianangbanalnabundoknangsayon.com. Andyan po, mapapanood natin at talagang pag napanood natin, kunin natin yung Bible natin, mag-bulay-bulay tayo araw at gabi upang sumagana at yumaman tayo sa paniniwalang espiritual. Dahil siya rin ang magpapayaman ng paniniwala natin. Jesus Christ is the foundation of our faith. Jesus Christ is the author of our faith. Jesus Christ is the minister of our faith. Siya ang nag-create o lumikha ng napakadalisay, napakatibay, at napakatatag na foundation, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na recorded in heaven.
ang tunay pong mga sumasamba at mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, naglalakbay po na sa puso't isip, sa salita at sa gawa. Makikita natin sa gawa natin yung pananampalataya natin na saksi tayo ng binuhay siyang maguli in Duterte. Amen po ba? Amen. At ang mga conquerors ng Panginoong Jesucristo hindi pumapasok sa mga putang bato na ginawa ng kamay ng tao. Amen po ba? Amen. So yan po yung napaka talagang mga estranghero, mga refugees na nandito sa ilalim ng silong ng mga langit na inihahayag at ipinapangaral ang kabutihang loob at kagandahang loob ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo sa lahat ng mga tao na walang bayan. Babasahin ko sa inyo itong 1 Thessalonica. Unawain natin mabuti, nasa New Testament na tayo. Ito na yung ina-apply ng mga banal na apostol na tinawag ng Panginoong Jesucristo na ipahayag ang kanyang kabutihan at kagandahang loob upang mahayag ito sa bawat individual na mga iglesia, sa bawat individual na mga participant, sa bawat individual na mga partakers, na ang sino mang nakakarinig. Ito na po yung regalo sa atin na walang bayad na tatanggapin natin, at ito yung putong na tatanggapin natin, ito yung crown na sa pag-iintay natin binibigyan na tayo ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay natin, na datnan tayo mga faithful and wise servant, mga steward, mga good steward. Amen po ba? Amen. Pakinggan po natin sa Thessalonica chapter 1 up to 10. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica, sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo, sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Maliwanag po yung napakinggan natin. Amen. Si Pablo, apostol sa kahintilan, at si Silvano at si Timoteo, na anak ni Apostol Pablo sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa iglesia ng mga taga-Thessalonica. Ito yung written ni Apostol Pablo sa taga-Thessalonica. Maliwanag po ba? Amen. Sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa Thessalonica na pagbati niya. Sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin, na aming inaalalang walang patig sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa paniniwala at pagpapagal, sa pag-ibig at pagtitiis, sa pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Yamang amin nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Kukuha niyo sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, naunawaan po natin. Yung liham niya sa mga iglesia, sa mga taga-Thessalonica. Unawain po natin mabuti. Dahil ang pinapasok na natin ay kaharian ng langit, yung katwiran ng hari ng mga hari. Ano po? Maging aware tayo. Dahil ang regalo dito sa ating bawat isa ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya pakisuri natin mabuti, unawa natin mabuti, yung napapakinggan natin, ay pinapahayag sa social media na walang bayan. At kayo'y magsitulad sa amin sa Panginoon. Ayun. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa Thessalonica. Ngayon, sinasabi naman din ito sa lahat ng mga iglesia sa buong sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen.
Talagang in general ngayon ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito yung kabutihan loob ng Panginoon Diyos. Oh. Pinahayag ni Apostol Pablo yung kabutihan ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo. At kayo'y magsitulad sa amin sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Nangyari sa atin ngayon ito eh. Sa malaking kapighatian. Di ba nasa ilalim tayo ng pandemya, ng COVID? Amen po ba? Di ba pighati tayo? Yung dating normal na pagkilos natin, hindi na normal. Masyadong naging aware na tayo ngayon. So may social distancing na tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Ito, at kayo'y magsitulad sa amin sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Tularan natin yung isinulat ni Apostol Pablo sa mga Tesalonica. Nagpakita ang Panginoong Jesucristo sa kanya sa Damascus. Inihalal siyang ministro. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, sabihin mong nagpakita ako sa iyo at sa pagpapakitaan ko pa. Maliwanag na si Apostol Pablo ay ministro sa kahintilan na saksing tapat na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Saksi siyang tapat sa pagkabuhay na maguli in the third day. Maliwanag po ba? Amen. At kayo magsitulad sa amin sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Siya lang ang Spirit of Comforter na umaaliw sa atin ngayon at siya din ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lahat ng iniimbitahan niya sa isang piging na magaganap sa panahon ng kawakasan sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Ito po yung katiyakan sa mga naniniwala sa Panginoong Jesucristo na binuhay siyang maguli in the third day. Ito yung katiyakan na mayroon tayong iniintay sa muli niyang pagparito na ipinamumuhay natin yung katwiran niya. Living by faith, mga nagte-testimony tayo, mga saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Nakilala natin yung pinaglilingkuran natin at tumawag sa atin na Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Tunay nga pong nangyari na binuhay siyang maguli. Nangyari na po yan. Ngayon, yung second coming of Jesus, nakahanging on the air siya, Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Kaya iniwanan niya tayo ng napakadakila at napakadalisay na katwiran na aalalahanin at ipamumuhay natin yung faith natin na ginawa tayo ng halimbawa na tutularan natin yung ginawa niya sa mga bawat individual na magpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo yung iniwanan niya ng alaala na kung paano siya ipinako sa krus, nagdusa sa kasalanan ng marami at sa kaligtasan din ng marami. May inaalala tayo na binuhay siyang maguli in the third day hanggang sa muli niyang pagparito. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. At kayo ay magsitulad sa amin at sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. So nakagagalak po sa isang hamak at napipigati, nalulungkot, naghihirap sa ilalim ng silong ng mga langit. Nang tanggapin natin ang salita sa malaking kapigatian na may kaaliwan sa Espiritu Santo. Nararamdaman natin yung presensya. Amen. Mga kapatid at kaibigan nationwide, worldwide. Verse 7, ano pat kayo'y naging uliran ng lahat ng mga nananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Tingnan nyo, naging uliran yung mga iglesia sa Thessalonica. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga tiga Thessalonica. Amen po ba?
Amen. Ano pat kayo'y naging uliran ng lahat ng mga nananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Naging halimbawa yung mga iglesia sa Thessalonica sa sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa mga taga-Thessalonica. Maging halimbawa rin tayo na katulad ng mga kapatid natin sa mga taga-Thessalonica sa panahon ng kawakasan, sa paniniwala na mga saksi tayo na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas in the third day. Amen po ba? Amen. Dahil tayo po ang mag-a-apply nito bawat isa upang maging uliran din tayo. At talagang napaka-perfect nung ginawang halimbawa na i-apply natin at ipamumuhay natin sa paniniwalang espiritual nationwide, worldwide. Verse 8 ng Book of Thessalonica chapter 1 verse 8, sapagkat mula sa inyo'y nabalsag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong paniniwala sa Diyos. Ano pat kami ay wala nang kailangan magsabi pa ng anuman. Tignan nyo, nahayag na doon sa mga iglesia sa Macedonia, sa Akaya, sa Thessalonica. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Thessalonica, kami ay wala nang kailangan masabi pa ng anuman. Nagagalak si Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Thessalonica, Macedonia, Akaya. Bigyan natin ng kaluwalhatian at kagalakan ang Panginoon Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo, ang mga banal na apostol at mga banal na propeta, na maging bahagi tayo ng grace and mercy, ng joy ng mga kapatid natin sa paniniwala na hindi na natin nakikita sa pisikal na kalagayan, ngunit nananatili silang buhay sa espiritual na katayuan. Amen po ba? Amen. Sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paano nakapasok kami sa inyo at kung paano nakagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Amen. Napakadakila ng Espiritu Santo in the name of Jesus sa panahon ng kawakasan. Kaya po, sulat ni Apostol Pablo to, gaya ng mga iglesia sa Thessalonica, sila din ay naalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Kaya pagdating dito sa sulat ng chapter 1 verse 9, sapagkat sila rin ang balita tungkol sa amin kung paano nakapasok kami sa inyo at kung paano magbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Ito rin ho yung binabalita ngayon sa sulat ni Apostol Pablo upang makapanumbalik na yung mga chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection. Dahil tayo ang sambahayan niya na naligaw sa panahon ng kawakasan. Pagsisihan po natin ang mga Diyos-Diyosan na nabiktima at nadaya tayo, at ngayon nadidinig natin ang buhay at makapangyarihang Diyos na tunay na sa pangalan ni Kristo Jesus may nangyari tayong paniniwalaan na hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay sadyang mapanganib na. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Pagsisihan na po natin at talagang siya ang nagmumulat at nagdaragdag ng pagkaunawa sa atin bawat isa, na meron tayong propesiya na sinusubaybayan at meron tayong testimony ng mga banal na apostol na paniniwalaan upang maging matibay at matatag ang paniniwala natin bawat isa sa pag-iintay natin na datnan tayo mga good steward, datnan niya tayo mga faithful and wise servant. Amen po ba? Nakikipaglaban sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Tayo yung iniimbitahan na maglingkod
sa Diyos na buhay at tunay. Amen po ba? Amen. So nakagagalak po na ang mabuting balita ng kaligtasan ay maibalita sa buong sanlibutan na walang bayad. Kaya po ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, sapagkat sila rin ang nagbalita tungkol sa amin. Kung walang magbabalita, makakatakas po ba tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala? Kaya huwag nating tatanggihan yung nagbabalita para matakasan natin yung walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Kaya patuloy na ipinapaalala sa ating lahat na huwag niyong tatanggihan ang nagbabalita. Ala pong bayad dito. Huwag niyo pong tatanggihan. Itutok na natin yung puso't pag-iisip natin sa banal na kasulatan. Talagang mapanganib ang panahon ng kawakasan. Hindi natin matatakasan ang pasimulang aral ng sanlibutan kapag tinanggihan niyo yung nagbabalita sa social media na ipinapangaral ang kagandahan at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito'y sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, sa Akaya, sa Macedonia. Siya po ang foundation ng ating paniniwala. Ang Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas, ang manunubos natin at tinubos niya tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Kaya po ibinabalita ang mabuting balita ng kaligtasan na ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa na sinabi kay Propeta Isaiah in book Isaiah chapter 52 verse 7 and 8 na kung bumalik ang Panginoong Jesucristo sa Zion, makikita natin ng bukhaan. Amen po ba? Amen. Yan po yung hula at propesya na sinusubaybayan natin sa bawat individual na magiging participant ng Panginoong Jesucristo. Kaya po ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na walang bayad. Amen po ba? Amen. Kaya upang maka-alis tayo sa walang kabuluhang mga Diyos-Diyosan at makaharap tayo sa Diyos na buhay at tunay. Amen po ba? Amen. Makilala natin yung tumawag sa atin at pumili at naghalal ng isang matibay at matatag na kaharian na nagpapasagana ng paniniwala natin bawat isa, pumupuspos ng kaalaman at karunungan, nagbibigay ng kagalakan at pag-asa sa pag-iintay natin bilang mga faithful and wise servant, mga steward, mga kamanggagawa ng ating Panginoong Jesucristo, na pinamumuhay natin yung katwiran ng patotoo. Ito yung living by faith, walk by faith. May patotoo po. Basta sinabi natin, walk by faith, living by faith, ipinag-iiyawan natin sa buong mundo, nationwide, worldwide. Saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan na po natin ang pagpapahayag ng mabuting balita, napakadakila at napakadalisay upang makatakas tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kaya po, ang bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo ay nakatala na sa langit. Yan ho yung grace and mercy na tinanggap natin sa kalooban ng Panginoon Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo. Kaya po, kapayapaan ay sumaating lahat, mga kapatid at kaibigan. Andito na po ako sa Thessalonians chapter 1 verse 10. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit. Ayan. Nakuha po natin, naunawaan natin, yung mga nananampalataya may iniintay. Kaya tayo nagkakaisa, kaya tayo pinisa ng kanyang bibig, kaya tayo binotismuhan ang katwiran ng patotoo, napailalim tayo sa pamamahala ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo yung iisang katawan na itinayo niya, tayo yung may pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman.
Mga saksi tayo na binuhay siyang mamuli in the third day. Nagkakaisa tayo ng paniniwalang lahat. Lahat tayo ay may mga matibay at matatag na relasyon, na mga saksi tayo ng ating Redeemer, saksi tayo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Siya yung anchor natin, siya yung akla natin, ano? Siya yung guidance natin sa madilim na sanlibutan. Magniningning ang banal na bundok ng Zion sa kaluwalhatian at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit, na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Nakagagalak po doon sa mga iniimbitahan na mga manggagawa ng Panginoong Jesucristo. No? Hindi lang tayo nag-iintay sa muli niyang pagparito, kasi sa pagparito niya may galit na darating eh. Kaya wag natin tatanggihan nyo, napapakinggan nyo na ipinapangaral na ang kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide, para makatakas tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Kaya sabi ko, ang pandemya hindi na bago eh. Sa pasimula pa lang na pandemya na tayo ni Satanas. Amen po ba? Amen. Kaya isinuko yung buktong na anak na yan yung pampalubag loob. Yan yung habag at awa ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Nahabag siya sa dapat niyang kahabagan. Naawa siya sa dapat niyang kaawaan. Inaampun niya yung dapat niyang ampunin sa paniniwalang espiritual. Kaya ang bilin sa atin lahat, mga kapatid at mga kaibigan, laging pagka dumarating na ako sa pangwakas na aralin natin at pagbubulay natin, na tayo namang lahat ay sinasanay ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas na magdadala sa atin sa tagumpay at sa pag-iintay natin lahat, at binibigyan tayo ng katiyakan bawat isa. Mga kapatid at kaibigan, sinabi po ito ni Apostol Juan na nagkakaisa sila ng Espiritu, nagkakaisang lahat sila ng katwiran na pinaniwalaan na ipinapangaral. Ano po? Dahil lahat sila ay tumanggap ng anointing of the Holy Spirit in the name of Jesus in the resurrection. Inihalal silang manggagawa upang ipangaral ito sa lahat ng mga iglesia sa buong sanlibutan, nationwide, worldwide. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya rito, ang paalala sa ating lahat, maging aware tayo. Sabi dito sa 1 John chapter 2 verse 27, tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Yan po yung katwiran ng patotoo na nakapahid sa puso't isip natin, na tumatahan sa puso't isip natin. Naunawaan na po natin, mga kamanggagawa ko, mga kaiglesia ko, na nabubuhay ng may pananampalataya na saksi sa pagkabuhay na maguli in the third day. Nag-iintay na datnan tayo na tapat at mabuting katiwala. Nag-iintay na tanggapin natin yung crown na sa isang kisap mata. Babaguhin yung may kabulukan at papalitan ng walang kabulukan. Amen po ba, mga people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa Kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi niyo kailangan kayo turuan ng sino man. Naunawaan natin na hindi tayo pwedeng turuan ng sino man na lilitaw na mandaraya sa sanlibutan, dahil merong foundation na gumawa ng karakter na paniniwalaan ang mga tunay na mga perfect na church. Meron pong perfect church. May gumawa po ng karakter yung ating ministro, ang Panginoong Jesucristo. Meron po siyang patotoo na paniniwalaan tayo. May ginawa siyang halimbawa ng buhayin siyang maguli in the third day. Nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Amen po ba? Kaya hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw na mandaraya sa sanlibutan.
Dahil yung muli niyang pagparito, magsisilitawan na ang mga kasuklam-suklam, ang makasinungaling at karumal-dumal sa panahon ng kawakasan. To all people of Zion nationwide, worldwide, be strength. Trust in the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind. Kaya po, hindi madaling pumasok sa kaharian ng langit. Kinakailangan po talaga doon sa mga iniimbitahan ng tapang. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan para sa matatapang in book of Revelation. At sa mga duwag po, ipinaghanda rin ng pagdurusa magpakailan-kailan pa man. Kung paano may kaligtasan at may buhay na walang hanggan, sa lahat ng masuwain, ipinaghanda rin ng pagdurusa magpasawalang hanggan. Naunawaan po natin yung sulat ni Apostol Juan sa 1 John chapter 2 verse 27. Kaya meron tayong tinanggap sa ating tagapagligtas na nakapahid sa puso't isip natin, tumataan sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Hindi tayo pwedeng turuan ng sino man lilitaw na mga mandaraya sa sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin yung sulat ni Apostol Juan sa mga iniimbitahan na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan? Kung paano kayo tinuruan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. Nangyari po ito nang buhayin siyang maguli in the third day. Nire-review ko po ang lahat ng sasalansang sa nangyari na ginawa ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo. Nasulat po ito at pinatunayan ang lahat ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga nalalabing mga tagapagmana ng kanyang pangako. Kaya po, ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan nationwide, worldwide, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. At kung paano kayo tinuruan ito, ay gayong kayong manahan sa Kanya. Manatili tayo sa katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Nasa aklat po ni Juan yan, chapter 15, verse 7. Manatili kayo sa aking salita kung tunay nga kayong mga alagad ko. Kung ako'y iniibig nyo, tutuparin nyo ang aking utos. Amen po ba? Amen. Sinabi niya yan sa mga banal na apostol na ipapapako siya sa krus ng makasalanan tao. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, bubuhayin siyang maguli in the third day. Yan po ang ipinangaral ng mga banal na apostol sa atin na mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. Kaya po manahan tayo sa katwiran ng patotoo. At yung kung may patotoo, ang may patnubay at gabay na hindi matitinag at makapag-iintay tayo ng mga nakatayo tayo na darating siya. Darat na niyang nakatayo tayo na ipinamumuhay natin yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin bawat isa. Maliwanag na po sa atin mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. At ngayon, mamunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya. Ito na naman yung bilin niya, oh. Sa 1 John chapter 2, verse 28. At ngayon, mamunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. May galit po sa pagparito ng ating tagapagligtas. Manahan tayo sa katwiran ng patotoo na saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day upang kung siya'y mahayag na huwag tayong mapahiya sa harapan niya dahil sa pagparito niya may galit po. May galit na kasunod, ano? Amen po ba? Ang magiging galit niya rito doon sa mga nakarinig ng kanyang tinig, hindi siya pinaniwalaan.
Nang siya tumawag, hindi siya pinakinggan. Amen po ba? Amen. Napag-aralan natin yan sa nakalipas doon sa sinabi kay Propeta Isaias na ang tinig ng pakakak na ipinapahayag sa social media ay kayamanan natin dahil yan yung isinabog sa buong sanlibutan na ibinuho sa langit, ano? Yung katwiran ng patotoo upang bigyan tayo ng kayamanan na magpakailan-kailan pa man na hindi kayang nakawin ng sino man yung kayamanan na ibinigay sa atin sapagkat yan ay mananahan sa puso't isip natin. Paniniwala yung kayamanan ibinigay sa atin na galing sa langit. Hindi kagaya ng kayamanan sa sanlibutan ng mga nabubulok at nasisira at naglalaho. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po natin yung binasa ko sa inyo dun sa 1 John chapter 2 na hindi tayo pwedeng turuan ng sino man. Amen. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Nasa Panginoong Jesucristo po ang buhay na walang hanggan at crown na tatanggapin natin. Kaya ipabuhay natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. At ito ang patotoo. Tingnan niyo ho, ang pananampalataya o paniniwala, may patotoong pinaniniwalaan kaya nagkaroon tayo ng matibay na relasyon. At tayo nga ang itinayong maluwalhating iglesia na tinawag na Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, galing sa bibig ng Panginoon yung pangalan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, dun sa propesiya ni Propeta Isaias kanina na binasa natin dun sa chapter 62. Di nagkita kayo yung patotoo ng mga banal na apostol at yung hula ng mga banal na propeta. Di balansyado tayo, tinimbang tayo, sakto tayo sa timbang sa paniniwala. Sinukat tayo, sakto tayo sa sukat ng paniniwala dahil may propesiya at may testimony ng mga banal na apostol yung napakinggan natin na ipinangaral sa social media na walang bayad. Na tayo ang naging haing mabangong samyo sa Panginoon Diyos dahil tayo ang bunga sa pagkapanganay ng ating Panginoong Jesucristo na kung mahayag ang panganay sa alapaap, mahayag din yung bunga ng panganay na magiging kalarawan niya at magiging katulad niya tayong Espiritu. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. So, nakagagalak po na sa panahon ng kawakasan, mapakinggan nyo ang napakabuti at napakadalisay na aral na sa kalooban ng Panginoon Diyos nangyari na sa mundok ng Zion. Kaya ito yung watawat na ipinapahayag na kung marinig natin, paniwalaan na natin. Naunawaan natin yung stand ng faith ng banal na bundok ng Zion. May testimony na ipinaghihiyawan sa social media nationwide, worldwide. Pinaghihiyawan natin yung patotoo na ginawa ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Tayo yung hinahanap na tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan, mga saksi sa pagkabuhay na maguli in the third day. Maliwanag po ba? Amen. Nakagagalak ang imbitasyon ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako. So, babasahin ko sa inyo yung Revelation chapter 22 verse 7. Mapalad ang nakikinig at bumabasa ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Kaya siya din ang nagpatotoo sa ating lahat na sa pagparito niya, susukatin yung paniniwala natin. Siya rin ang nag-iimbita na titimbangin yung paniniwala natin, ngunit siya rin ang nagbigay at kaloob sa atin ng saktong timbang at saktong sukat sa pananampalataya. Amen po ba? Dahil Jesus Christ is the foundation of our faith. Jesus Christ is the author of our faith. Jesus Christ is the minister of our faith. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, at narito ako'y madaling pumaparito. Siya yung nag-imbita sa atin, siya din yung babalik at may babalikan siyang umaalala ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba?
Amen. At ang babalikan niya rito, yung mga nagte-testimony sa kanya, yung mga tinawag niya, yung mga inihalal niyang kaharian na hindi matitinag sa panahon ng kawakasan dahil siya mismo yung may-ari ng kaharian at siya rin ang nagtayo sa paniniwala sa ating lahat at siya rin ang nag-imbita sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Sinabi niya, madali na akong paparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Nakagagalak po dahil tayo bilang mga panauhin at mga imbitado sa huling hapunan at mga nag-iintay, binigyan ng pagkaunawa at paniniwala na may katiyakan na mga saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli in the third day. Meron tayong pinangahawakan nung nag-imbita sa atin na nagsabi sa ating bawat isa, at narito ako'y madaling pumaparito. Kaya siya paparito, may umaalala ng patotoo na nangyari 1,000 years ago na. Amen po ba? Kaya siya paparito, may babalikan siya, may umaalala ng patotoo ng kanyang pagdurusa sa krus. Nakagagalak po, Nadaratnan tayo na may inaalala tayo ng pagsasakripisyo niya, pagdurusa niya upang tayo tubusin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Babalikan niya tayo at sa muli niyang pagparito. Kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Sinabi po niya yan sa Romans chapter 8 verse 29, Colossians chapter 3 verse 4, 1 John chapter 3 verse 2. At hindi niya tayo mapagsasalitaan dahil tayo yung hinirang at tinawag niya na umaalala ng hula ng mga banal na propeta at pinatunayan ng mga banal na apostol ang ipinamumuhay nating paniniwala na mga saksi tayo na nagpapatotoo tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Nakagagalak po sa lahat ng mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo at siya madali ng paparito sa mga umaalala, binibigyan na tayo ng pagkaunawa na may katiyaan tayo sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Are you blessed, people of Zion, in the name of Jesus in the resurrection? Amen. Amen. Binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat in the name of Jesus in the resurrection. To God be the glory, people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Tunay po mga kapatid at mga kaibigan na ayon sa mga bagay na nasulat, magbuhat pa sa propet, sa mga propesiya ng mga banal na mga propeta na pinatutuhanan ng mga banal na apostol. Tunay nga mga kapatid at mga kaibigan na tayo ang bayan ng Diyos, tayo ang nakatakdang mahayag sa kaluwalhatian ayon sa mga bagay na nasusulat na siyang mangyayari at magkakaroon ng kaganapan sapagkat sinilata ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po, Amen. mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy tayong magpuri at magpasalamat. Ipahayag natin sa buong mundo ang pangalan ng bayan ng ating Panginoong Diyos. Sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Zion na ating
lupa at lahat-lahat ng mga bagay. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong kaluwalhatian na naahayag sa iyong banal na bayan ay tunay nga na pumupuspos ng kaliwanagan sa puso't pag-iisip ng sinumang tao na bahagi ng iyong banal na bayan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat Ikaw ang nagpapatibay ng aming mga pananampalataya. Ikaw ang nagbigay sa amin ng isang buhay na pag-asa na sa muling pagparito ng aming Panginoong Kristo, kami na iyong bayan ang haharap ng lukhaan na may isang dakilang kaluwalhatian, ang Iglesia ng banal na mundo. Amen. Salamat, Panginoon. Nagagalak kami na patuloy mo kami inaaliw sa pamamagitan ng mga bagay na nasa sulat at isang banal na pag-asa na naghihintay sa amin sa panahon na darating na sa pamamagitan ng iyong banal na bayan, mahayag ang iyong kaluwalhatian at ito ay kikilalanin ng lahat ng mga hari na naninirahan sa buong sanglibutan. Amen. Salamat, Panginoon. Ikaw ang naglutos, Ikaw ang nagsalita, Ikaw ang may kapangyarihan na ang lahat ng mga bagay ay matupad sa silong ng mga langit at sa ibabaw ng lupa. Amen. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinatakila, niluluwalhati sa pamamagitan ni Kristo Jesus, naming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.